Sa video na ito, ihahatid ko sa inyo ang nakakakilabot na kwento ng halimaw ng Antipolo. Isang kwento ng misteryo at takot na nag-iwan ng malalim na sugat sa isang komunidad. Ano nga ba ang nangyari kay Liza nang siya'y mawala at biglang bumalik na parang ibang tao? At sino o ano ang nilalang na nagtatangkang agawin siya? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga nakakakilabot na detalye sa kwento ni Jericho. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako po si Jericho at maraming salamat sa inyong oras na pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako ngayon sa Antipolo, isang lugar na puno ng mga alaala ng aking kabataan. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at mahilig kaming magkwentuhan, lalo na ang mga kwentong bayan na madalas ikinukwento ng mga matatanda. Ang kwentong ito ay tungkol sa aming kamag-anak na si Alfonso at ang mga kakaibang pangyayari na naranasan namin. Isang tahimik na gabi sa aming bahay sa Antipolo, nakaupo ako sa balkonahe habang iniisip ang mga masasayang alaala ng aming pamilya. Ang hangin ay malamig at ang mga alitap-tap ay nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran. Alam mo ba, Jericho, sabi ni Lola, si Alfonso ay may mga kwentong hindi mo pa naririnig, mga kwentong hindi mo gugustuhing malaman. Napatingin ako sa kanya puno ng pagtataka. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ko, nararamdaman ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Bakit hindi ko gugustuhing malaman? Nang ako'y naging 15 taong gulang, nalaman ko ang tungkol sa pagkawala ng aking malayong pinsan na si Liza mula sa Antipolo. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa aming pamilya. Isang maaraw na araw, nagpipiknik kami sa isang komunidad na hardin sa Antipolo. Ang mga bata, kasama si Liza, ay naglalaro ng taguan malapit sa kagubatan. Ang mga tawa at sigaw ng kasiyahan ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Biglang naputol ang kasiyahan nang hindi na matagpuan si Liza. Nagkagulo ang lahat at ang mga magulang niya ay nagsimulang maghanap sa paligid, tinatawag ang kanyang pangalan. Baka naman nagtatago lang siya, sabi ng isang tiyahin, ngunit baka sa mukha niya ang pag-aalala. Sige, maghiwa-hiwalay tayo para mas mabilis natin siyang makita. Liza, nasaan ka? Sigaw ni Tita Josie habang lumuluha. Ang mga tao sa hardin ay sumama sa paghahanap, ngunit walang bakas si Liza. Matapos ang 5 linggong paghahanap, bigla siyang bumalik. Litong-lito siya, walang maalala sa mga nangyari sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang sigla, parang hindi siya ang dating Liza na kilala namin. Nang bumalik si Liza sa Antipolo, nagdiwang ang buong bayan. Nagtipon ng mga tao sa plaza, nagdala ng mga pagkain at inumin, at nagpasalamat sa kanyang ligtas na pagbabalik. Ngunit di naglaon, nagsimula siyang makarinig ng kakaibang ingay sa kanyang kwarto tuwing gabi. Mga yabag mula sa labas ng bintana. Baka hangin lang yan, anak, sabi ni Mama Josie bagamat baka sa mukha niya ang pag-aalala. Pero sige, titingnan natin mamaya. Mama, Papa, may naririnig akong kakaibang ingay. Ani Liza, nanginginig ang boses, may nagtatangkang pumasok sa kwarto ko. Isang gabi natuklasan ni Papa Carlo ang bakas ng isang taong sumubok, pumasok sa bintana ni Liza. Ang takot ay kumalat sa aming tahanan, lalo na't hindi namin alam kung sino o ano ang may balak sa kanya. Kailangan nating magbantay, utos ni Papa kay Mama. Hindi natin alam kung anong panganib ang nag-aabang kay Liza. Isang gabi, habang nagbabantay si Papa sa labas ng kwarto ni Liza, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Josie, may kakaiba talaga dito, pulong niya kay Mama. Mas mabuti sigurong maghanda tayo.
Biglang lumitaw ang isang nakakatakot at payat na nilalang sa kwarto ni Liza. Suot nito ang damit ni Liza at may dalang sako na tila tangka itong umagaw kay Liza. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Papa, ngunit hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng nilalang. Ang boses nito ay malamig at parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Agad siyang tumakbo at humingi ng tulong kay Mama. "Josie, may nilalang sa kwarto ni Liza. Kailangan nating iligtas siya." Anong sinasabi mo?" Tanong ni Mama, ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ni Papa. Agad silang bumalik sa kwarto. Nang bumalik sila, wala na ang nilalang at nakita nila itong tumatakbo papunta sa kagubatan. Ang mga yapak nito ay nagiiwan ng bakas sa lupa, parang mga marka ng isang halimaw. "Kailangan nating tawagan ang mga pulis," sabi ni Papa. "Hindi natin kayang harapin ang nilalang na iyon mag-isa." Agad na dumating ang mga pulis at sinuri ang paligid. Natagpuan nila ang isang pansamantalang kampo malapit sa bahay na may tanaw sa bintana ni Liza. Ang kampo ay nagpapahiwatig na binabantayan siya ng nilalang. Nakakatakot isipin na may ganong kalapit sa amin. Isang larawan ng nilalang ang ginawa base sa mga description ni Carlo. Nakakatindig balahibo yung itsura sa drawing, isang nilalang mula sa mga kwentong bayan na kinatatakutan namin noong bata pa kami. Nang ipakita ito kay Liza, nagkaroon siya ng marahas na reaksyon. "Hindi, wag. Ayoko na. Sigaw niya habang umiiyak at nanginginig at kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Dahil dito, si Liza ay dinala sa isang institusyong pangkalusugan ng pag-iisip upang mabigyan ng angkop na tulong. Ang kanyang mga magulang ay labis na nag-aalala, ngunit alam nilang ito ang pinakamabuting paraan para sa kanya. "Kailangan nating gawin ito para kay Liza," sabi ni Josie kay Carlo. Kailangan niyang gumaling at makalimutan ang lahat ng ito. Ramdam ang sakit sa boses ni Josie, ngunit kailangan nilang magpakatatag para kay Liza. Ang nilalang na tinawag ng mga lokal na halimaw ng Antipolo ay hindi na muling natagpuan. Ang takot at misteryo na dulot ng pangyayari ay nag-iwan ng malalim na sugat sa komunidad. Tinapos ko ang aking kwento sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa pangmatagalang epekto ng pangyayari sa aming bayan. Ang mga matatanda ay patuloy na nag-iingat sa kagubatan at ang misteryo ng halimaw ng Antipolo ay nananatili sa aming isipan. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at lohika, sabi ko sa aking mga kaibigan habang kami ay nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Ang kwento ni Liza ay isang paalala na may mga lihim na hindi natin kayang tuklasin. Ang aming bayan ay nagpatuloy sa buhay, ngunit ang takot at misteryo ng halimaw ng Antipolo ay nananatiling buhay sa aming mga alaala. Ang kagubatan ay naging simbolo ng mga hindi maipaliwanag na bagay, at ang kwento ni Liza ay naging bahagi ng aming kasaysayan. Hanggang na ngayon, tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mga yabag sa labas ng aking bintana, sabi ko sa aking mga kaibigan. At tuwing naririnig ko iyon, naaalala ko ang kwento ng halimaw ng Antipolo. Mga kaibigan, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuting nakatago. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo. Baka may halimaw din sa inyong bintana.